Kung dati sibuyas ang may gininto ang presyo, ngayon luya naman. Kapresyo na raw ito ngayon ng karne. Para sa update live na magbabalita mula sa Mega Q-Mart, si Mobile Journal Francis Orso. Francis, magkano na nga ba ang bentahan ng luya dyan? Cheryl, maraming lutuin ang hindi masarap kapag walang luya. Yun nga lang, napapailing ang mga mamimili ngayon dahil ang presyo ng luya mas mahal pa sa karne. 240 hanggang 300 pesos, ganyan ang presyo ng kada kilo ng luya sa Mega Q-Mart, Quezon City. Patingi-tingi na lang tuloy kung bumili ang mga mamimili. Pero pati mga market vendors at retailers, reklamo na rin ang mataas na presyo ng luya, kaya paunti-unti na lang din ang pag-aangkat nila. Sabi pa nila, malayo raw ang presyo ng luya noong panahon ng tag-init at bago magsimula ang tag-ulan. Naglalaro lang kasi ang presyo niyan sa 120 pesos noong Abril at Mayo. Dahil dyan, nagpahayag ng pagkabahala si Senador Francis Tolentino sa pagsipa ng halaga ng luya. Aniya, napakamahal daw nito kaya pinasisilip niya sa Department of Agriculture at Bureau of Plant and Industry ang ugat ng pagsilip ng presyo ng luya. Paliwanag ng Department of Agriculture, may kakulangan sa supply ng luya mula sa lokal na produksyon dahil patapos na ang anihan. Pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga cold storage facility para masuplayan ang Metro Manila. Cheryl, bukod naman sa luya, sabi ng mga retailers dito ay nagtaas na rin ang presyo ng iba pang supply ng gulay. Kabilang dito ang sayote, repolyo, pechay Tagalog, pechay Baguio, talong, pipino. Naglalaro sa 15 hanggang 50 pesos ang halaga ng tinaas ng mga yan. Habang sa bawang ay bahagyang nagmura ang presyo. Pero sa ngayon, Cheryl, yung mga presyo ng gulay sa palengke ay hindi pa natin inaasahang magiging stable. Lalo na't papalapit na nga yung nagbabadyang La Nina na maaring tamaan pa nito ang supply ng mga pangunahing agrikulturang produkto. Cheryl? Maraming salamat, Francis Orso.